Panguna, asa mawasa nga sa Biblia, nalata sa Biblia, resita sa Biblia, nga ang Iglesia na itong Apostolika Romana, mao ang tinuod kay Iglesia ni Cristo. Sa Biblia, resita sa Biblia. Okay, asa? Kung dito, dilimutan na siya ng usap na teksto sa Biblia. Kung mabasa ko usap na teksto sa Biblia, muang na siya mamili siya sa debate. Ayaw sa ayaw mo magpalabas sa moderator. Dili na nyo kaya? Pagkala ko panguna, asa sila sa Biblia, sila sa Biblia panguna. Asa sila sa Biblia kabasa nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang tinuod ng Iglesia ni Cristo. Na sa San Mateo 16:18, ang Iglesia Apostolika Katolika Romana mo ni Iglesia tugod sa Ginoo. Na sa San Mateo 16:18, ang Iglesia Apostolika Katolika Romana mo ni Iglesia tugod sa Ginoo. Okay, di kami din ang Roma, di kami din ang Mateo 16:18. Nakasulat sa Mateo 16:18 ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang duman tinasulat, ang duman ang pumunta na, lain ang pumunta na. Tawag ko nito kay Darela. Kay Darela Darwin. Samala sa imo, ang Iglesia Katolika itinayo ni Cristo ayon sa Mateo 16:18. Tama ba po? Tubag, salamat. Sa Mateo 16:18, wa nanganli ang maong simbahan. Sa Mateo 16:18, wa nanganli ang maong simbahan. Flashback. Yun, ikinalat sa The Revealers, mga kapatid, na nagkontrahan daw kami ni Father Darwin sa magkahiwalay na debate doon nangyari sa Cebu. Dahil ginamit ko yung isang version na may babasa na One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Sa debate naman kung saan ako nag-assist kay Father Darwin, di pa namin yun ginamit, pero pinaghandaan namin yan, no? Ang One Holy Catholic. So, ang ginamit ni Father, of course, yung mga common version na I will build my church. So, ito ay kinakalat ng The Revealers na nagsusuwagan daw. Nagsusuwagan ba? Hindi. Dahil magkaibang version ang ginamit. Hindi katulad sa kanilang ministro nang tinanong natin, una, sino ang nagtatag ng simbahang Katoliko? Anong sagot niya? Akong pangutan, kinsang tawhana ang katungkol sa Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Kaya asa na, dapat mabasa referensya, nga kining Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana, tinugulog na. Tumagana. Ano sa 325, Konsilyo sa Nicea, kung saan, iduga, Apulong Katolika, din man, Konsilyo sa Nicea. O, Konsilyo sa Nicea daw na itatag ang Katoliko. At hindi lang yan. Ano pa? Asa mabasa sa referensya, nga ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana, tinugulog daw. Siya pa obispo, Konsilyo sa Trento, kinsa, mga obispo, o sige po ginuga ang Romana. O, kailan naman umano natatag sa Konsilyo ng Trento? Sino? Mga obispo. Dinagdag ang Romana. Ito ang klarong nagsusuwagan. At hindi lang yan. Pakita pa natin, mga kapatid, sa kanilang grabing banat sa pananampalatayang Katoliko. Ito, maraming salamat, the Factbusters PH, the Revealer, siya ang nagpadala sa akin ng videong ito. Yes, at sasagutin na natin. Maraming salamat, Kabornok. Samahan ninyo ako, mga kapatid. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Wendell Talimong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At
Maraming salamat ni Factbusters PH Kaburnok na nagpadala sa videong ito. Tunghayan ninyo mga kapatid. Now, tingnan natin sino ang mga nagkontrahan sa mga nangyaring debate. Pero inaniyahan natin, huwag niyo kalimutan din mag-subscribe sa Factbusters kay Bro Dens. Marami kayong matutunan din at sa punto por punto. Huwag kalimutan din na pindutin ang like sa ating live at huwag kalimutang pindutin ang subscribe sa mga bago pa lang at ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay? Welcome. At dahil ito'y ikinakalat ngayon sa The Revelers, mga kapatid, sa pagkakataong ito, inunahan nila na pinalitaw na nagkontrahan daw. Tingnan natin sino ang nagkontrahan sa mga debate. No? Una, gusto nilang ipalitaw doon kahit may desisyon ang moderator na talagang ang ginawa natin umano ay deception. At pati na ang 70 Adventist sumakay na din, no, na tampered ang Bible, pero din nila napansin na sila lahat ay umanib sa tampered na iglesia. Di mo ba? Okay. Welcome sa lahat, no? Si Jimmy Balisario, si Factbusters PH Kaburnok, The Revelers talaga ang nire-reveal mga kapalpakan. Arne Kabasag, good evening Bro Windel. Si Alberto Realista, si kapatid na John Rosales, si Rick, Jimmy Laranjo, sabi niya, kaanib siguro ito sa iglesia ni Manalo, Wendell at talimbungan ka talaga. Bakit hindi mo dinala ang tampered mo na Biblia nung debate ang isdi about the true church? Kawawang Katoliko Romano ni Ignacio. Baka kaanib ito sa iglesia ni Ellen Goldwhite, si Jimmy Laranjo. Naribat ba sa debate sa SDA yung letra por letrang 1 Timothy chapter 3 verse 15 na ang haligi at suhay na katotohan? Biblia mismo yun, na ang haligi at suhay na katotohanan ay ang Romano Katoliko. Hindi na naribat. Sinong iiyak diyan? Sinong iiyak? Tingnan nyo, SDA at Seventh-day Adventist, Mr. Laranjo. Di ba walang pagkakaiba? Puro gumagamit na lang ng pirated na pare. Pirated. Ganon din ang SDA. Ganon din ang iglesia ni Manalo. No? So, dahil pawang kayong tatag kasi ng tao, kaya kahit ano na lang ang ginagamit, kahit pirated, makadala lang ng mga inosente. So, sinong kawawa ngayon na naniniwala kayo na yung inaniban nyo'y tunay, pero nagbulag-bulagan kayo sa katotohanan na kung tingnan, kailan ba yan na itatag? No? Kailan ba yan sumulpot? No? Okay? So, Factbusters PH, SDA at INC, mga ito talaga si Kaburnok. Nang aasar pa. Okay? Sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay. Okay. Eto, inunahan ng The Revelers, mga kapatid. Pinadala ni Kaburnok ito. At ating
pakita. Ito. Asa mawasa nga sa Biblia, nalata sa Biblia, sina sa Biblia, nga ang iglesia na itong apostolika romana, mao ang tinuod ng iglesia ni Cristo. Sa Biblia, sina sa Biblia. Okay, Asa? moderator, Dilimutan na siya ng usap na teksto sa Biblia. Kung mabasa ko usap na teksto sa Biblia, muangkol na siya mamili sa debate. Ayaw sa ayaw mo magpalabas. Ayan. Kaya nga, kung may mabasa, isang talata, di pa natin ginamit dito itong salin ito, protestante ito, ang kay Baxter, iwan ko kung gano'n na ba sila ka-inosente. Naghahanap ng letra por letra, di pa natin ginamit ito, protestante din ito, King James Version, 1611, na may letra por letrang mabasa. No? So, yon. Kaya nga, nagulantang sila. Pati na si ventilasyon dito ay nakisali na. At gusto nilang ipalit daw, tampered daw yan, tampered. Pero, ang moderator ng magbasa, yung moderator, sila mismo ang nagpili sa moderator. Hindi din yan Katolik. No? May desisyon. At yung desisyon ng moderator ay ayaw nilang isa publiko. Pero, ituloy muna natin to. Moderator, di nila nila kaya? Pagkala mo pagkala, asa sila sa Biblia, sila sa Biblia pagkala, asa sila sa Biblia kabasa, nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, mao ang tinuod ng Iglesia ni Cristo. Na sa San Mateo 16:18, ang Iglesia Apostolika Katolika Romana, muna Iglesia ang tugod sa Ginoo. Na sa San Mateo 16:18, ang Iglesia Apostolika Katolika So, nag-edit ito ang The Revealers sa mga kaanib sa Iglesia ni Manalo. Romana, muna Iglesia ang tugod sa Ginoo. Okay, di kami din ang Roma, di kami din ang Mateo 16:18. Nakasulat ba? Sa Mateo 16:18, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang duman kasulat. So, ang sagot na kasulat. At ito'y pinutol na nila. Pumunta na, lain pumunta na. Nagkontrahan na daw. Kaya nga, pinabasa sa moderator, may nakasulat, ibang version. Yung tinawag nilang tampered. At kahit na itong mga protestante na salin, may mabasa dito, letra por letra, ang palusot naman nila, tampered din. Okay, tuloy natin. Tawag ko nito, Reverend. Reverend Darwin, sumala sa imo, ang Iglesia Katolika itinayo ni Cristo ayon sa Mateo 16:18. Tama ba ko? Tubag. Salamat. Sa Mateo 16:18, wa nang anli ang maong simbahan. Sa Mateo 16:18, wa nang anli ang maong simbahan. Flashback. Na sa San Mateo 16:18, ang Iglesia Apostolika Katolika Romana, muna Iglesia ang tugod sa Ginoo. Sa Mateo 16:18, wa nang anli ang maong simbahan. Ayan. Ang pinalitaw nila na nagsusuwagan. Hindi nagsusuwagan kami ni Father Darwin. Dahil ang unang ginamit ni Father Darwin ay yung common version. Samantalang yung ginamit natin ay isang paraphrase version na may mabasang One Holy Catholic Apostolic na sinabi nilang tampered daw. Di pa natin ginamit itong isang protestante na salin na paraphrase din na may mabasang One Holy Catholic Apostolic Church. At itong Bibliang ito, meron pang iba na protestante din na mabasa. 'Yun ang problema, no? Kahit nga sa itong aklat ng
Seventh-day Adventist, meron ding mabasa, no? So, ngayon, gusto nilang ipalitaw na nagsusuwagan kami. Ang tanong, nagsusuwagan ba kami? Hindi. Walang pagsusuwagan dahil ibang version ang ginamit ni Father Darwin at ibang version din ang ginamit ko sa debate. Pero sino bang totoong nagsusuwagan? Nang tinanong, kung maalala ninyo si Parba, sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Ito ang kanyang sagot. Kinsang tawhana ang katukod sa Iglesia Katolika? So ang tanong ko, sinong tao ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Kanus ang tuig Kailang taon? asang dapita Saan na lugar? ug asa mabasa sa standard referensya At saan na standard referensya mabasa? kiling simbahan Katoliko tinukod og tao. Na itong simbahang Katoliko ay tatag ng tao. Pangutana, kinsa, Obispo Ignacio. Ayan. Ang tanong umano, sino? Ang sagot niya, si Obispo Ignacio. Kanus a 107 AD. Kailan? Noong taong 107 Anno Domini. Kung sa ibuha, Inugang Katolika. Ano ang kanyang ginawa? Dinagdag ang Katolika. So pansinin ninyo, sino daw ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Si San Ignacio, 107. Kaya inulit natin ang tanong. Parang di yata ito napansin ng mga INC. Sino ang nagtatag? Akong pangutana, kinsang tawhana ang katukod sa Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana? Kanus asa na dapat mabasa referensya nga kining Santa Iglesia Kaya inulit ko, sinong tao ang nagtatag? Pansinin niyo ang sagot niya. Apostolika Katolika Romana tinukod og tao. Tumagana. Kanus a 325. So, ngayon, kailan umano natatag? 325. Di po ba, ang sabi niya kanina, 107 si San Ignacio. Balik natin. Kanus a 325. Konsilyo sa Nicea. Kung sa man, Inugang Apulong Katolika. Dili man, Konsilyo sa Nicea. So sa Council of Nicaea, kailan? 325. Binalik na naman natin ang naturang tanong. Sino ang nagtatag sa Katoliko? Asa mabasa sa referensya nga ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana tinukod og tao. Siya pa obispo. Konsilyo sa Trento. Kinsa, mga obispo. Kung sa ibuha, Ginugang ang Romana. Yan. Kailan umano? Konsilyo ng Trento. Kailan? Asa mabasa Sino? sa referensya nga ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana tinukod og tao. Siya pa obispo. Konsilyo sa Trento. Kinsa, mga obispo. Kung sa ibuha, Ginugang ang Romana. So sino ba talaga? Kaya inulit ko naman ang tanong. Kinsang tawhana ang katukod sa Iglesia Katolika? Kanus ang tuiga, asang dapita, ug asa mabasa sa standard referensya nga kining simbahan Katoliko tinukod og tao. Sa pangutana, kinsa, mga obispo. Kanus a 1870. Kinsa, mga obispo. Dili sa Konsilyo sa Vatikano, opisyal ang pangalan. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kailan? 1870 na naman. Ano ba talaga, kuya? Kaya nga, sa debate ni Father Darwin, ginamit yung aklat nila mismo. Namuntik ng pabulaanan ni, imagine, sa kanilang aklat muntik ng pabulaanan ni Parba. Ito, Kay imo man dyong ipamugos nga si San Ignacio may nagtukod sa Iglesia Katolika, ang pangutana sumala nining inyong libro nga naguluhan o basahon ang katotohanan dapat malaman ukol sa mga aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pangutana sumala nining libro kinsay nagtukod sa Iglesia Katolika o kanusa? Ako.
Swerte si Parma, nakalimutan yung practice namin ni Father dito. Alam ko na, hingin niya ang aklat. Kaya may follow-up na katanungan sana dito. Alam mo ba sa aklat na ito kung sino ang tinutukoy na nagtatag sa simbahang Katoliko? Hihiramin niya. Iyon, hihiramin. Dapat ang follow-up na question nito, aaminin mo ba sa harap ng mga kaanib sa iglesia ni Kristong Tatag ni Manalo na hindi mo alam ang nakasulat sa aklat na ito kung sino ang founder ng simbahang Katoliko? O, yun, hihiramin niya. Di niya talaga alam. So, napansin ninyo, pag maiipit, kung sa Bible pa mga kapatid, gusto nilang ipadeklara na ang Bible ay tampered. Dito naman, gusto niyang ipadeklara sa moderator na ang aklat na ginamit ni Father Darwin ay Defensor Katoliko daw ang author. Time is off. Time is off. There is a request. There is a request. And that request is granted. Yun, sa paglapit ko, ako ang nagbigay sa aklat, itinuro ko na, binasa na niya. Pero, alam ko na sa pagkakataong ito, yun, napansin niyo mga kapatid, nag-iisip pa si Parba kung paano niya lusutan ang unang sagot niya na si San Ignacio ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Dahil sa aklat na yan, iba naman ang binanggit kung sino ang founder ng simbahang Katoliko. Napansin niyo? Binasa niya. Pero, nag-iisip pa siya kung ano ang sagot niya. Kaya, inulit-ulit niyang sinabi, ano na pahina? Itinuro ko na. Napansin niyo? Ito nang ibinigay ko. Yan. Asan? So, itinuro ko. Sinabi ko. Yan. Sabi ko, yung pahina na yan. Yung may bagis. So, binasa niya. Ayan, napansin niyo? Binasa niya. You must have observed this kalagdaan, number 4. Hiling ang mga referensya sa matag habi. So, atong hilingon, tagaan na ito ang panahon kung masugot na ang interpretation. Yan. Naman, tinuro ko na. Pero nag-iisip talaga siya paano niya lusutan yung sagot niyang si Ignacio. Kaya sabi niya, asa na pahina? So, delayed tactic habang nag-iisip paano lusutan. Time is off. Okay. So, imagine ang delayed tactic niya. Sinabi ko na anong pahina. Itinuro ko na yung may bagis. Pagkatapos, binasa na niya. Delayed tactic talaga ang taktika niya na anong pahina. Pagkatapos, siguradong di pa nakaisip paano lusutan yung unang sagot niya. Gusto niyang ipadeklarar sa moderator na ang aklat na yan ay ang may akda isang Defensor Katoliko. Walis na kay bawa silang libro. Sabi ni Father Darwin, di pala nila alam ang kanilang aklat. Yan. Wala daw umanong nakasulat na Iglesia ni Cristo. Time is off. Imagine, ganun ba talaga ang mga ministro ni Manalo? Alam nila yan na sa kanila yung aklat, pero gusto lang silang lulusot. Kaya, lumapit siya sa moderator. Sa pangutana, Yeah. moderator. Harry
is a request. Sir, what is your request? Oh, yan. Ang request niya, hindi ito aklat ng Iglesia ni Cristo. Hindi daw aklat ng Iglesia ni Cristo. Oh, yan. Ang sabi niya, kahit di pa siya sigurado, ang sabi niya, ang may akda nito ay Defensor Katoliko. Kaya pumunta siya sa mikropono niya. Okay. Okay, kinsay magsusulat? Okay. And the relation, the request is granted. Ang himawa na ko ang gasulat Defensor Katoliko. Oh, ayan. Napansin niyo? Kung sa Bible, gusto nilang ipadeklara mga kapatid na tampered. Sariling aklat nila dito, the revealers, gustong ideklara ni Parva na Defensor Katoliko daw ang may sulat, pero nang ipakita ni Father Darwin ang author. O yan, pinakita na namin ang author. O yan, pinakita na. So, sabi ni Father Darwin, pag mabasa ko na sa Iglesia ni Cristo yan, alam niya yan. Kaya sabi niya, napansin niyo? Sabi niya, anong pahina? Anong pahina? So therefore, alam niya na sa kanila, yung aklat na yan, gusto lang lulusot para makalusot sa kahihiyan. Di ba? Okay, tuloy. Ang gihimo karon pagmatuod o dili pagmatuod. Ayan. Pumunta ako doon, itinuro ko talaga. Ito na pahina basahin mo. Sino ang founder sa aklat na yan na binanggit? Gihiling ang mga referensya. Maunay ato karong gihimo. Gihiling ang mga referensya. Ang pangutana ni anang inyo nga basahon. Gitug-an man nga si Emperador Justino sa tuig 500 century. Ang pangutana karon, muuyon ka ba nga si Emperor Justino ang nagtukod sa iglesia? Imagine mga kapatid, very categorical question. At nasa kasunduan, categorical question must be answered categorically. Muuyon ka ba? Sang-ayon ka ba? Na ayon sa aklat na ito, ang founder ng simbahang Katoliko ay si Emperador Justiniano. Katolika, sumala sa inyong basahon. 1 minute. Ayan, ito. Ito na ang tubag niya, umano. Lumang tugtugin na daw. Ano kayang bagong tugtugin niya? Sang-ayon ka ba? Yun ang tanong. Sang-ayon ka ba batay sa aklat ninyo? Napansin niyo? Para lang makaiskapo sa kahihiyan, sa kontradiksyon, gusto na niyang ipadeklara na ang aklat na yan ay Defensor Katoliko daw ang may akda. Tuloy natin. Paano niya sasagutin yan? So patawa-tawa na lang dito si Parva. So ito ang sagot daw. Ayon sa hula sa Biblia. Hindi naman tinanong kung ayon ba sa hula sa Biblia, sang-ayon ka ba sa nakasulat sa inyong aklat na muntik ng pabulaanan? Na hindi daw sa kanila. Yun talaga, hanap talaga sila ng lusot. Ang iglesia, ang panon, ang iglesia ni Cristo, sudlon sa lobong mabangis. So, yun ba ang tanong ni Father Darwin? Napakalinaw sa tanong niya. Ang tanong, sang-ayon ka ba sa aklat na ito
na ang founder, dahil nagkontrahan na sa kanyang sabi, si San Ignacio daw ang nagtatag. Oh. Habang sa aklat nila, na napakaluma ng aklat, si Emperador Justiniano daw ang nagtatag. Oh, so, kontrahan na. Kaya, kung sa korte ito, di talaga matanggap. Ang lobong mabangis, Mateo 7:15, mauna ang gulay nakadabit upad kami Cordero. Suman sa inyong libro, sumala sa inyong libro, ang mga lobong mabangis, mga pare, kasama yan. Oh, yun. Ayon sa inyong aklat, yung lobo ay ang mga pare. Kaya pinakita ko, hindi naman yan ang tanong. Napansin ninyo, paano gustong iligaw ng ministro ni Felix Manalo ang mga tao na nakikinig? No? Sa very categorical question. Oh. Iniiwasan talaga niya. Sang-ayon ka ba sa nakasulat? Dahil, bakit? Kontrahan na yan, nagsusuwaga na sa sinabi niya na si San Ignacio ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Time up! Time is up! Time is up! O, ayan, pinakita ko ang aklat din na ginamit niya. Time is up! Akong naobserbahan, the moderator would like to say this one. Ang akong naobserbahan, mga uni, nang lapas naman mo sa... O, ayan, lumagbas na talaga. Bakit? Dahil very categorical question, ang layo ng sagot. Kaya, ginamitan na naman ng ibang aklat. Aklat ni Swerte siya, si Vaidabel dito. Salamat. Diyan na po inyong basahon. Diyan ang ingon ang sulo, sinuwat ni Felix Manalo. Sulo. Diyan ang ingon din niya nga si Constantino ang nagtukod. Damato ni mo, dili. Tubag, 1 minute. Ayan, di na naman niya alam yan. Siguro. Research naman. Pero ngayon, na isinapubliko natin at ginamit sa debate, sigurado akong paghandaan nila yan sa susunod na debate. No? Nainis na si Parba kung ano na pahina daw. Save by the bell. So, sa aklat na ito, nagkukontrahan mga kapatid talaga. No, mapansin ninyo, nagkukontrahan. At hindi lang yan na nagkukontrahan, kahit sa kanilang Pasugo Magazine. Bakit? Ano ba sabi sa kanilang Pasugo Magazine? Yan ang problema. Pag wala sa katotohanan, magsusuwagan talaga. Eto, sa Pasugo Magazine, mabasa dito mga kapatid, pansinin ninyo. Hulyo 1951, page 13 ni Marcelino Francisco. Iglesia Katolika Romana natayo sa pagkakaisa ng imperyo at ng iglesia sa Roma. Natayo noong ika-6 na siglo sa pagitan ng taong 527, 562. Yun daw. Ika-6 daw na siglo. Ngayon, kung sa Pasugo Hulyo 1951, pahina 13, para sa kanila ang Iglesia Katolika ay naitayo daw noong ika-6 na siglo sa pagitan ng taong 527 at 562. Iba naman ang pahayag sa Pasugo Magazine, Hulyo 1951 pa rin. Bakit? Tandaan natin sa naunang Pasugo na ginamit natin, ika-6 na siglo daw. Pero dito, pansinin ninyo, ito, Pasugo na Hulyo 1951, page 14.
si Teofilo Ramos, sapagkat ng matatagang Iglesia Katolika noong ika-5 siglo, matagal nang patay ang mga apostol ni Kristo. Ano daw? Ano ba talaga, kuya? Ika-6? O ika-5? So, walang pagkakaiba ni Parba sa kaniyang nagsusuwagang sagot. So, kung sa Pasugo, Hulyo 1951, pahina 13, ang Iglesia Katolika na itayo daw sa ika-6 na siglo sa pagitan ng taong 527, 562. Iba naman ang pahayag sa Pasugo Magazine, Hulyo 1951, ang Iglesia Katolika ay na itayo daw sa ika-5 siglo. Pero ayon naman sa kanilang Pasugo Magazine, Agosto 1972, sa pahina 2, na ang may akda ay si Benjamin Santiago, iba naman. Ito, mga kapatid. Ito problema pag walang sariling dugma. Pasugo Magazine 1978, ayon sa patutuo ng paring si Clement H. Crack, si Kristo ba ang nagtayo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Hindi! Sino ang nagtayo? Ang mga obispo katoliko na nagtitipon sa Konsilyo ng Vatikano noong 1870. Nako! Yan. Nagsusuwagan. So, walang kredibilidad ito kung sa korte pa, mga kapatid, sa kanilang patutuo na ang simbahang katoliko ay hindi kay Kristo. Bakit? Dahil alam nyo naman, galing mismo sa kanila. Ano ang sabi nila kaugnay sa simbahang katoliko? Eto. Ay, sandali muna. Sandali muna. Ito ang sabi, mga kapatid. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yan. So, ang tanong dito, dahil gusto nila letra por letra, dapat mabasa sa Biblia, itong aral nila na ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang unang Iglesia ni Kristo. Anong version sa Bible yan? O kaya, anong history mabasa na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo? Yan. Ang isda talagang mahuhuli sa kanilang sariling bibig.